Ito mga kapare ko ay ang pinaka-affordable na Dimensity 9400 phone so far. At ito, ang iQOO Neo 10 Pro. Naka-LTPO AMOLED display, merong Sony IMX921 camera sensor, merong massive na 6,100 mAh silicon carbon battery, equipped na rin ng latest RAM and ROM version, may smooth UI at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, mas worth it bang mag-upgrade dito kaysa sa iQOO Neo 10 or kaya K80? Dapat mo bang bilhin? Maganda ba yung performance ng Dimensity 9400? Lahat ng mga yan, pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan na agad natin yung usapan sa presyo nito. Bale, nasa 30,000 pesos yung pinaka-SRP neto as of now. Di hamak na mas mura unlike sa Vivo X200, X200 Pro Mini, and also sa Oppo Find X8 Pro. Kasi yung presyo nila nasa 45 to 50k and above, kaya yung pricing masyadong mataas unlike dito sa ating Neo 10 Pro. Bali, currently, pwede na natin itong mabili sa Lazada. By the way, ilalagay ko yung link ng shop na pinagbilhan ko neto and also trusted po ito, don't worry. Para hindi na kayo maligaw, i-click nyo na lang po yung link dyan sa description down below. Pero kung gusto nyo naman bumili sa isang physical store, pwede nyo pong kontakin si AHH Xiaomi Manila. Ilalagay ko po yung link dyan sa description. Sabihin nyo lang na panood yung video na to sa akin. And then, sila nang bahala makipag-communicate sa inyo. Anyway, just I said, yung link nasa description. Ngayon, magsimula na tayo. At ito na nga mga kapare ko, yung ating iQOO Neo 10 Pro. At makikita natin dito na yung pinili kong variant is yung white. Pero don't worry, available naman to sa dalawa pang color variant, which is yung orange and white combination na pinakita ko sa inyo noon. And also kapare ko, yung kanyang black variant. Now, kung pupunta tayo sa design nito mga kapare ko, actually, the same lang siya ng design ng iQOO Neo 10. Same design lang kasi yung ginamit nila dito. Kaya kung ano yung design ng iQOO Neo 10, ganun lang din yung design dito sa ating iQOO Neo 10 Pro. Nandyan pa din yung minimalist design niya na logo na lang ng iQOO yung nakalagay sa likod, and then the rest wala na. Pagdating naman sa camera bump, nandito naman yung nilagay nilang border sa camera para magkaroon ng konting adjustment sa design from last year. Then the rest wala nang dinagdag at wala nang nabago. Pagdating naman sa build nito, meron tayo ditong plastic frame, AG glass back, and also glass front, which is para sa akin reasonable na build para sa kanyang presyo. Yung medyo disappointed lang ako dito, wala akong nakuhang official IP rating. Pagdating dito, ibig sabihin hindi natin sure kung meron ba tong IP54 man lang or something. Same lang din ng iQOO Neo 10. Pero pagdating sa mga nagustuhan ko dito papasok pare ko yung ating frosted matte finish. Usually nagustuhan ko yan kasi nga matte, hindi siya kapitin ng fingerprint. Pero kung medyo pasmado or mamasa-masa yung kamay mo kagaya ng akin, babakat pa rin dito kapare ko yung ating mga fingerprint or makakaipon pa rin siya kapare ko ng smudges. Pero don't worry dahil nga white variant to, hindi rin siya pansin kung ako yung tatanungin. Isa pa sa nagustuhan ko dito komportableng hawakan tong phone na to dahil slightly curved yung back panel neto. Suwak na suwak lang sa mga palad natin, malaki or kaya maliit yung kamay mo, walang magiging problema. Nagustuhan ko nga rin pala yung design nila pagdating sa kanilang frame na ginamitan ng brush metal design dahil actually naloko ko dito. Akala ko kasi nung una doon sa ating iQOO Neo 10 nasa metal or aluminum yung ginamit na material dito kaya medyo nagkamali tayo ng pagkakasabi doon. Pero don't worry, corrected na naman yung sa comment section. But yeah, nagustuhan ko lang yung design niya, but at the end of the day, plastic pa rin po yung frame nito. At dahil nasa usapang sides na tayo, meron na po tayo ditong IR blaster and also main microphone doon sa ating top side. Sa right side naman nito, makikita natin dito yung ating power button and volume control. Sa bottom side naman, nandito na yung ating SIM card tray, isang microphone, nandito na rin yung ating charging port na naka USB Type-C 2.0 and isang stereo speaker. And then pagdating naman sa left side, wala tayong nakalagay dito at malinis lang. And same sa iQOO Neo 10 mga kapare ko, despite sa size ng phone na to, meron po itong 6,100 mAh battery capacity. Naging possible to dahil sa new battery technology na ginamit nila, which is tinatawag na silicon carbon battery. Na sa totoo, lithium-ion battery lang din. Dahil imbes na graphite yung gamitin na anode, gumamit sila ng silicon carbon material na mayroong higher power density. Kaya mapapansin natin doon sa mga bagong nilalabas sa phone ngayon na naka-silicon carbon battery, usually, the same pa rin yung size niya doon sa mga old phones before ng 2024, pero mas mataas na yung kanyang battery capacity. So para sa akin, pwede nating tawagin na lithium-ion carbon anode. Ganon yung magandang tawag sa battery kasi yung anode lang naman yung pinaltan. But yeah, for the branding, let's say it na silicon carbon po ito. Anyway, pagdating sa kanyang kunatness, pagdating sa battery nito, masasabi ko na nasa average or regular rate lang siya. So pwede natin siya magamit ng isang buong araw na hindi tina-charge yung battery, pero nakadepende pa rin yan sa gagawin nating mga activities. So nakadepende kung paano natin siya gagamitin. Pero yung pinaka-advantage nito, kung gagamitin natin siya sa gaming, like mapapasabak talaga tayo at matagal-tagal na pagkupo, okay na okay lang dahil meron na po itong bypass charging. And guess what? Si Poco, wala pa. Joke lang. Ha?
At pagdating naman sa charging, mabilis lang i-charge to dahil supported na to ng 120 watts fast charging support. Kapag charge mo to from 0 to 100, nasa kulang-kulang 40 minutes lang kapare ko, mapo-full charge na to. And then kaya niya rin mag 0 to 50% sa loob lang ng almost 15 minutes. Kaya hindi tayo mabibitin kung usapang charging sa phone na to. But anyway, dahil nabanggit na natin yung gaming kanina, pag-usapan na agad natin kapare ko yung gaming capability ng device na to. Again, yung ginamit na chipset dito is the MediaTek Dimensity 9400. Yung pinaka-latest chip ngayon ni MediaTek. And usually pagdating sa CPU neto, meron siyang clock speed na 3.63 GHz. And then meron din tong bagong GPU na Immortales G925, which is ito yung bagong-bago nila na pinagmamalaki na panlaban sa 8 Elite ng Snapdragon. Ang maganda dito, partnered dito mga kapare ko ng LPDDR5X Ultra RAM and also ng UFS 4.1 storage. Pinaka-latest sa dalawang to. At ang result to sa 2.5 million and 2.2 benchmark score. Medyo malapit doon sa ating 8 Elite na pumapalo ng 2.6 o 2.7 million at hindi po sila nag-reach ng 3 million unlike doon sa mga nakita nating source before. Tinasting ko rin to sa Wildlife Extreme Stress Test at dito nakakuha tayo ng best loop score na 6,197 pero nakakuha tayo dito ng pinaka-lowest loop score na nakita ko sa gantong chip na nasa 2,730 lang. And then nakakuha tayo dito ng 44% na stability. Pero kagaya lagi ng sinasabi ko sa inyo mga kaparagoy, hindi ito yung totoong story sa performance ng device, expectation setter lang itong mga to kaya mas makikita natin yung pinaka-gaming capability nito kung gagamitin na natin siya sa gaming. Pero bago yun, nandito na rin kapare ko yung ating pinaka-gusto na built-in chip. And usually, ito yung pinaka-latest built-in chip nila, ang Q2 chip. Itong Q2 chip na to mga kapare ko is just the same nung nilagay sa ating iQOO Neo 10 and also sa iQOO 13. Bali yung gagawin nitong Q2 chip na to, siya yung mag-handle kapare ko ng mga gaming features na i-activate natin. So imbes na yung CPU natin yung gumawa, siya yung mismo mag-handle neto. Kagaya na lang ng frame rate interpolation, visual enhancement or graphic enhancement feature, high refresh rate settings, touch sampling rate at kung ano-ano pa na pwede nating i-tweak pagdating sa settings neto. And lahat nga pala ng mga yan ma-access natin kapare ko sa game booster neto. Meron tayo ditong tool section na kung saan dito natin makikita dapat yung visual enhancement, frame rate interpolation na currently hindi natin makikita sa mga game kasi hindi pa supported sa mga madalas nating nalalarong game. Tanging mga Chinese application pa lang. Nandito na rin yung ating 4D vibration, bypass charging, notification, reject calls at kung ano na pa mga features na madalas natin ginagamit pagdating sa game booster. And then dito naman sa performance panel, nandito yung ating setup pagdating sa pamimili ng performance mode dito. Meron tayong power saving, meron tayong balance and also yung ating monster mode. And then yung monster mode performance settings ito is usually tinatanggal niya lahat ng limiter ng phone natin which is pwede niyang ma-reach yung pinaka-peak performance na nakaset sa phone. Kaya kapag ginamit natin to, pwede nating ma-reach yung pinaka-kaya niyang ibigay na performance. Pero makikita natin sa extreme gaming test kung ganyan yung nangyari. But anyway, nandito na rin yung ating touch sampling rate settings and also yung ating refresh rate settings. Anyway, move na tayo sa settings na to at ngayon pag-usapan natin yung pinaka-gaming capability nito. Anyway, una nating sinalang game dito mga kapare ko is itong Genshin Impact. By the way, yung room temperature natin habang pinipilm ko tong gaming test ito nasa 29 degrees Celsius lang. Pagdating naman dito sa Genshin Impact, sinet up natin siya sa high graphical preset settings and then 60 FPS. And then syempre, naka-activate yung ating monster mode. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, okay na okay. Nakakuha tayo dito ng permanent 60 to 61 FPS all the way. And usually, naglaro din ako dito ng PvP mode kasi mayroong mga nagre-request. At kahit sa PvP mode, nakakuha tayo dito kapare ko ng 60 to 61 FPS din. Usually, meron pa rin ako napansin na drop dito kapag nagte-teleport tayo or sometimes marami ng monster. And also kung nasa PvP tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng papitik-pitik na frame drop which is yung pinakamababa na nakita ko is 57 FPS. But ang kagandahan dito, just as I said, yung maintain FPS niya is 60 to 61. After ng drop na yon, bumabalik din agad siya. And usually, hindi nyo yung mapapansin kasi 57 FPS is smooth pa rin yan kapare ko. Ngayon naman yung next ko sinalang dito is yung ating MOBA games. Unang-una, itong Wild Rift, sinet up natin sa 120 FPS, high graphic settings, and high resolution. At pagdating sa naging gameplay natin, wala tayong problema dahil hindi naman ganun kabigatan tong game na to, kaya nakakuha tayo dito ng permanent 120 FPS. May mga times na bumababa siya ng 115 pero bumabalik din agad. And usually, hindi naman ganun kabigatan kapare ko itong game na to, kaya sisiw na sisiw yan dito. Ganun din yung naging performance niya dito sa Mobile Legends. However, yung setup natin dito is super frame rate lang at saka ultra graphics. And then dito mga pare ko, mapapansin nyo sa clip natin, nasa 60 FPS lang siya, pero usually nasa 90 FPS yan.
kasi na-film na naman yung extreme gaming test at ito yung nakuha nating clip sa kanya. 90 FPS talaga siya all the way at hindi siya bumababa ng mas mababa dito. Nagantay ako ng mga update pero wala pa rin ako nakuha para sa kanyang ultra settings, pero don't worry, for sure magkakaroon yan in the future. At yung next ko namang nilaro dito is HOK at pagdating dito wala din tayo naging problema. Max frame rate settings, ultra resolution, and graphics set to 4. Yan yung pinaka-setup natin. At dito, nakakuha tayo ng maintaining and permanent 120 FPS. And the same lang din ng ibang mga game, merong mga minor drop which is 119 or 118 FPS, nakadepende na lang sa nangyayari. Pero most of the time, nasa 120 siya and usually hindi naman ganun kabigatan tong game na to, kaya reasonable na nandyan yung performance limit niya. And syempre, hindi pwedeng mawala sa gaming test natin ang Call of Duty Mobile. So pagdating dito mga kapare ko, yung pinaka-setup natin is mid graphics and ultra frame rate. Yung pinaka-nagustuhan ko dito, pagdating kasi sa MP, matic naman na nasa 120 FPS yan. Pero pagpunta natin ng BR, naka 120 FPS din to. Tanging Red Magic 10 Pro lang at itong phone na to yung nagamit ko na naka 120 FPS maintain dito sa ating BR mode sa CODF. And take note lang, baka isipin ng iba naka-turn on yung ating game interpolation feature. Usually, hindi po kasi hindi pa to supported nun. At kung makikita ninyo dito, 120 FPS talaga siya sa VR mode. Which is medyo nabigla lang ako dahil the same sila ng Snapdragon 8 Elite. Anyway, pagdating naman sa usapang temperature, okay din. After ng almost 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 40 degrees Celsius. Pagdating naman sa mga MOBA games natin, naglalaro lang ng 31 to 37 degrees Celsius yung pinaka-temperature na lang lahat. Yung pinaka-uminit lang dito mga kapare ko or tumaas which is 36 to 37 ay itong ating Wild Rift. And then the rest nasa 31 to 32 and 32 to 35 degree Celsius lang. At pagdating naman sa Call of Duty Mobile ay nasa 38 to 40 degrees Celsius yung nakuha natin after ng magkasunod na paglalaro ng MP and VR mode. Kaya kung usapang gaming lang, masasabi ko na okay at maganda talaga yung performance ng device na to. Pero don't worry, para sa mga nag-aantay dyan ng extreme gaming test, for sure bukas ma-upload natin yan, kaya abang-abang kayo dyan. Anyway, yung next naman natin pag-usapan dito ay yung kanyang display. Dahil meron na itong 6.78 inch 80 LTPO AMOLED display na naka 144Hz. And nandito, supported yan na rin yung HDR10 Plus and 1800 nits global brightness at saka 4500 nits peak of brightness. Kaya mapapansin ninyo, bright na bright yung display natin dito and usually nahirapan ako kapare ko yung mag-expose ng mismong display niya dahil masyado siyang maliwanag, napagamit pa ako dito ng Poralizer filter. So anyway, pagdating dito mga kapare ko, masasabi ko na talagang maganda, pop na pop yung display niya at goods na goods din yung resolution dahil meron na po tong 1.5K resolution display. Kaya kung usapang movie watching lang, wala tayong magiging problema dito, pop na pop yung kulay, just I said, maganda yung brightness and also 80 LTPO yan. At pagdating naman sa kanyang Netflix capability, meron na po itong Widevine L1 certification, however, no HDR. At pagdating sa overall touch ko sa display nito mga kapare ko, masasabi kong pang-flagship yung datingan nito. Anyway, move na tayo sa part na to at ngayon naman pag-usapan natin yung software nito. Currently, yung operating system na ginamit dito is the Origin OS 5. Ito yung pinaka-latest kung hindi ako nagkakamali. And then ito ay under na po ng Android 15. At pagdating sa software experience nito, kung dati na kayo nanonood sa channel natin, wala nang bago sa sasabihin ko, smooth, maganda, at masyadong magaan kapare ko itong Origin OS. Kung ako yung tatanungin ninyo, nagamit ko na rin yung PanTouch OS. Yan kasi yung magiging global OS natin kapag bibili tayo ng mga Vivo phones. Mas magaan po talaga itong Origin OS. Pero yun nga lang, meron pa rin mga China bloatware application at sometimes meron din siyang mga ads sa notification. Usually hindi sometimes, madalas meron. Kinakailangan nyo talaga siyang i-disable or i-delete yung application na nagbibigay ng mga ads na to. Pero most of the time, napipix naman siya kapare ko nung ating AdGuard DNS, i-add nyo na lang sa DNS port. Nga pala, gusto ko lang idagdag, medyo disappointed lang ako ng konti sa built-in AI neto. Sayang, napaka-useful pa sana kasi meron siya mga features na pwede nating gamitin. Kaya lang siya naging sayang kasi naka-Chinese language siya. And at the moment mga kapare ko, wala akong alam na workaround things or tips and tricks na pwedeng gawin para ibahin or i-change yung kanyang language to English. Kaya at the moment, medyo disappointed pa rin ako sa feature nito dahil sa Redmi K80, ganoon din, may built-in AI pero hindi natin magamit. Sad ng konti. Ngayon naman, hindi pwedeng mawala yung topic na camera kapag usapang iQOO. At dito sa iQOO Neo 10, hindi tayo binago. Dahil yung main camera nito ay ginamitan ng Sony IMX 921 camera sensor which is just the same ng Neo 10 and also sa iQOO 13. At pagdating naman sa kanyang ultra-wide camera, ginamitan din to kapare ko ng JN1 Samsung camera sensor. At pagdating sa mga nakuha nating output dito, masasabi ko na okay at maganda. Sharp at nandun yung detail kapare ko ng photo kahit na medyo malayo yung subject natin. Ang nagustuhan ko ba dito,
dito, yung kanyang color accuracy medyo okay naman kahit papano. Medyo kasi may konti pa rin talagang luto or timpla pagdating sa color, lalo na kung tao yung subject natin. Medyo pinapakinis niya dito kapare ko yung mismong subject. Tinatanggal niya yung konting blemishes doon sa mukha natin. And then medyo ina-applyan ng konting whitening effect doon sa mismong color natin. Pansin ko kasi hindi ako maputing tao eh. But anyway, maganda naman yung kanyang photo processing in overall. Gusto ko siya, kagaya nga na sinabi ko, sharp. At yung isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang portrait mode. Yung portrait mode nito, maganda yung kanyang edge detection. Although hindi siya perfect kasi may mga part pa rin talaga na lumilitaw or hindi nalalagyan ng bokeh effect. And sometimes meron namang part ng katawan natin na naa-applyan or nalalagyan din ng bokeh effect. And usually madalas nating makikita itong imperfection na to kapare ko isa kahinaan talaga ng mga portrait mode, which is buhok, mga taong background sa likod, and also mga halaman. Pero pagdating naman sa HDR capability nito, hands up tayo dyan. Gustong gusto ko kasi yung kanyang automatic exposure kapare ko. Kahit kasi i-take ko yung subject or yung bagay na gusto kong kuhanan ng photo sa medyo against the light na scenario, nai-expose niya pa rin ng tama. Although nagkakaroon tayo ng watercolor effect or watery effect dun sa mismong photo dahil nga pinaprocess niya yung background. Nagustuhan ko lang siya at na-appreciate ko siya kasi kayang-kaya niyang gawin. At sometimes ko lang naman nakikita yung mga problem na yon. And pagdating naman sa selfie camera nito, ginamitan to ng 16 megapixel camera sensor, and usually maganda rin yung mga nakuha nating output dito. Same lang din yung feedback ko dito, sharp, detailed, at maganda yung kanyang photo processing pagdating dito in overall. Pero kinakailangan pa rin talaga natin ng proper source of light and also tamang angle or angle para makakuha tayo ng magandang photo. So pagdating dito, no problem. Pagdating naman sa video capability nito, nagustuhan ko rin yung naging performance niya dahil kaya nito mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS dito. At pagdating sa kanyang stabilization, gustong-gusto ko yung 4K at 60 niya dahil less na yung wobble effect niya. Pero meron pa rin. Ang ibig ko sabihin, less na lang, hindi na masyadong halata, pero nandun pa rin siya, nag-i-exist pa rin siya. Pero ang maganda dito, okay siya at smooth siya all the way. Pagdating naman sa 4K at 30, ganun lang din naman, pero mas halata dito yung wobble effect or medyo shakiness ng video, but medyo stabilized pa rin siya kung ako yung tatanungin. Pagdating sa kanyang front-facing camera, medyo interesting ng konti dahil sa features na meron to, but 1080p at 30 fps pa rin yung kanyang kayang i-record. Pero ang kakaiba dito, meron siyang voice enhancement or parang magre-remove ng background noise doon sa video. Kung naririnig niyo yung video ngayon, hindi pa siya naka-activate. Merong electric fan sa tabi ko dito. And then merong aircon sa taas. Ayun. Ngayon, pag inactivate yung features na yun, tingnan ninyo, I mean, kung medyo merong ma-eliminate sa voice kapag nagsasalita ako or yung background noise yan. So, tinurnan ko na siya at ito yung kanyang effect. I don't know if merong nabago, but for sure meron. Chinek ko na to kanina or chinek ko na to sa mga nakaraang kong testing sa kanya. Yun nga lang, pero mga part na nakakalabas pa rin or nakakalusot. At lalo na pag di ako nagsasalita, medyo minor lang yung kanyang cuts. But yeah, at least meron ganito dahil sa iba wala. So, I like this. And syempre, bago matapos ang video na to, i-share ko sa inyo yung conclusion at yung mga nalaman ko about sa review na to. Pero bago yun, pag-usapan muna natin yung cons. Kanina ko pa kasi nasabi yung mga pros na to. Unang-una, syempre, China ROM. Wala po tayo ditong eSIM. Wala din tayo ditong Android Auto. And also, wala din po tayong Google Play services at wala din po tayong warranty. Ang kagandahan dito, pwede naman natin siyang applyan or lagyan ng Google Play services manually. Next cons ko naman, hindi natin sure kung meron ba siyang IP rating or ano yung official IP rating niya. And last cons, hindi ko rin alam kapare ko yung official Corning Gorilla Glass protection na ginamit dito or kung meron man. Kung hindi man Corning Gorilla Glass yung ginamit, for sure ibang type ng protection. But as of now, clueless pa rin ako kapare ko sa part na to. At dahil hindi ko alam, hindi ko pa sinama dito kapare ko. But in overall, para sa review na ginawa ko mga kapare ko, para sa akin, napakaganda at sulit ng phone na to. At kung tatanungan ninyo ako, okay bang mag-upgrade or okay bang mas piliin to kaysa sa Neo 10 or K80, para sa akin kapare ko, kayo yung makakasagot niyan. Kung need nyo ng mas malakas or mas magandang performance pagdating sa gaming, syempre, mas okay na piliin itong Neo 10 Pro. Pero kung gusto nyo naman yung saktong performance lang, magandang camera, magandang display, magandang battery na meron din dito sa Neo 10 Pro, go na lang kayo kapare ko sa Neo 10 and also K80 at saka dun pa sa dalawa which is the OnePlus Ace 5 and also sa Realme Neo 7. And don't worry, lahat ng mga phones na nabanggit ko magkakaroon tayo ng review, so gagawa na ako ng compilation para hindi kayo mahirapan maghanap ng mga reviews natin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kung hindi nyo pa napapanood yung Redmi K80 and also iQOO Neo 10 review natin, panoodin nyo po dito. Yun lang guys. Peace!